Magkasamang sinalag nila Dory at Broggy ang atake ng halimaw na Elder saka nagawa pa nila itong mapatalsik. Natakot sila Coco at York sa halimaw at sila Kuma naman ay dinadala patungo sa barko ng mga giant pero nag-aabang ang mga Vice Admiral. Patuloy na winasak ng Pacifista ang mga Navy ship habang si Saint Ethan Baron ay pinipigilan din ng mga ito upang makakilos ang mga Marine. Dahil bagsak na ang mga Pacifista ay pinag-utos ni Doberman na sumugod na sila sa isla. Sila Kashi at Oimo naman ay papabalik na rin sa kanilang giant ship. Samantala ayaw talaga sila payagang makasakay sa giant ship ng tatlong matatapang na Vice Admiral at masyado nang nag-iinit si Red King. Kaya minabuti ni Frankie na bumaba. Ngunit biglang sumugod si Red King kaya nakipagsabayan na lang si Frankie kung sino ang mas matibay sa kanilang mga kamao. Pero nawasak siya ng cyborg at basag ang mukha ni walang leeg. Si Bonnie ay inatake ni Pomsky, ngunit nagawa ng dalaga na tamaan siya ng devil fruit nito kaya naging maliit na bata na walang laban. Gayunpaman ay walang awa pa rin itong binugbog ni Bonnie dahil sa mga sinabi sa kanyang ama. Samantala sumugod ng napakabilis si Atlas at sinuntok ng ubod ng lakas si Vice Admiral Guillotine. Ngunit wala pa doon ang mga kasama kaya kailangan nilang protektahan ang barko mula sa mga Vice Admiral doon. Samantala umiiyak si York ng titigan ng halimaw dahil sa pag-aakala niya ay kakainin siya nito. Subalit pinakawalan siya nito at hinanap kung nasaan ang monitor ni Vegapunk kaya dinala siya nito. Nagtungo ang dalawa sa lab upang hanapin kung saan tinatago ni Vegapunk ang file ng video recording. Subalit nainip ang Elder kaya sinunog niya na lang ang buong silid ng malakas na fire blast. Pero naririnig pa rin nila ang video recording ni Vegapunk dahil di nila matagpuan kung saan nakatago ang mother file nito. At di rin nila pwedeng pasabugin ang buong lab dahil sa mga mapanganib na chemical na nandoon na maaaring gumawa ng napakalakas na pagsabog. Ngunit meron daw ideya si York kung paano pipigilan ng video broadcast ng scientist kaya umalis na sila para maghanap. Nagtaka sila Stassi at Coco kung ba't di sila pinansin ng Elder. Saka nagtaka si Coco kung ba't iniwan si Stassi ng mga kasama. Sagot ng dalaga na siya kasi ang magiging kasangkapan upang maisagawa ang huling misyon. Hindi lubos maisip nila Nami at Robin nang malaman kay Edison na nagpaiwan pala si Stassi upang mapahina nila ang barrier at magkaroon sila ng pagkakataon na makalabas. Natakot din sila sa calculation ni Edison na mahuhulog ang kanilang barko. Giit ni Usopp na nakaredy na ang coup de burst pero sinabi ni Chopper na di pa rin ito sasapat pero si Edison na daw ang bahala kaya umalis ito na balak pigilan ni Lilith dahil alam niya ang iniisip nito. Ngunit tuluyan ng sinakripisyo ni Edison ang sarili para lang magkaroon ng butas ang barrier. Napakalakas na hangin ang humihigop sa mga Marine patungo sa isla dahil pala kay Elder Jupiter. Kaya naman ginagawa nila Straw Hat at dalawang giant ang lahat para di sila mahigop. Pinilit ni Luffy na umalis doon at nagtungo sa mga gusali. Sa kanya winasak ang isang malaking gusali tapos pinaikot-ikot at inihagis niya ito patungo sa bunganga ng Elder. Kaya naman plakda ang isa sa kinatatakutang nilalang sa buong mundo. Subalit pagkatapos nito ay naubos ang lakas ng bida na nagmukhang matandang tuyot kaya kailangan siyang protektahan ng mga giant. Binigyan din siya ng pagkain ng mga ito para magbalik ang lakas pero kailangan niyang tiisin ang lasa at amoy. Gayunpaman ay kumain pa rin siya para magkaroon muli ng lakas. Dahilan para mabawi agad ng bida ang lakas gamit ang magic bread kaya natuwa ang dalawa sa kanilang boss. Subalit sinusugod na sila ng galit na Elder Mercury. Kaya naman tumalon ang bida at pinalaki ang kamay nito, saka sinuntok ng maladelubyong Gear 3rd Red Rock ang halimaw. Pero sa tigas ng katawan nito ay nasaktan din ang ating bida at natuwa ang mga giant saka sila tumakas pero nagising na naman ang Elder. Nagtataka naman sila Usopp kung ano ang naririnig na paparating. At sa kasamaang palad ay si Saint Saturn pala ito na balak wasakin ang kanilang barko para hindi sila makatakas. Natalo na nila Bonnie ang mga kalaban na nasa giant ship. Subalit isang mabilis na patalim ang puminsala sa isang giant dahil dumating na rin pala doon si Elder Ethan Baron kaya nanganganib sila. Si Saint Mars ay nagbalik sa human form upang hanapin kung saan tinatago ni Vegapunk ang video recording file at nakita niya ang isang transponder snail. Sa monitor ni Vegapunk ay patuloy ang pagplay ng recording. Samantala nakita ng Elder ang malaking ulo ni Vegapunk na pinutol mismo ng scientist dahil sa sobrang laki at naglalaman ito ng mahahalagang record at experiment. Saka nakita niya ring tumatakbo ang transponder snail kaya naghinala na ito ang device na nagbo-broadcast ng video. Samantala sa Syrup Village ay dismayado ang mga bata ni Usopp dahil wala silang video transponder snail. Pero excited pa rin si Lady Kaya na marinig ang boses ni Usopp dahil ito lang ang mahalaga para sa kanila. Samantala sa Twin Capes ay nakarating na rin kila Crocus sa labon ang balita na nasa Egghead ang Straw Hat Pirates. Maging sa Baltimore kung saan pinanganak si Vegapunk ay inaantabayan na nila ang broadcast ng scientist.
Sa Birdie Kingdom naman ay nag-aalala na rin ang mga kaibigan ni Chopper. Sa Pirate Island ay magugulo pa rin ang mga pirata habang nakikinig. Samantala winasak na ng Elder ang transponder snail pero nalaman na ordinaryo lang ito dahil di pa rin tumigil ang broadcast. Kaya lumabas siya na galit, at sa labas ay pinag-isipan kung saan ito nagbo-broadcast. Hinahabol pa rin ni Warcury ang ating bida na nakasakay sa Giant. Nababahala na rin ang iba pang mga Elder dahil baka may palabas na ni Vegapunk ang kanilang sikreto kaya minamadali na nila si Mars na hanapin ang device dahil ayon daw kay York ay pinagpatuloy ni Vegapunk ang pag-aaral ng mga scholar sa Ohara. Samantala nalalaman ni Sanji gamit ang Chicks Radar na nangangailangan ng tulong si Bonnie. Ngunit handa si Frankie na protektahan ito. Pero dumating na si Sanji at bago pa sila mahiwa ng Elder ay nagawa itong masalag ng coke at inatake din niya ang Elder na nagdugo at tuluyang nasunog. Subalit nag-transform ito na isang kabayong skeleton na nakagat ang coke kaya nabitiwan si Vegapunk na iniligtas ni Atlas. Sinubukan din itong matapakan sila Frankie at Bonnie. Ngunit nang makita sila nila Oimo at Kashi ay pinigilan ng dalawa ang Elder at nabitiwan si Sanji. Pumapalag naman ang kabayo monster pero di binibitawan ng dalawang giant. Gamit ang powers ay nagawang mapalaki ni Bonnie ang sarili tapos nag-transform ang Elder sa half-human monster form nito ngunit sinugod pa rin siya ni Bonnie. Nagpatuloy ang broadcast ng recorded video ni Vegapunk kaya nalaman din ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na patay na ito. Sa himpapawid ay nababahala naman ang may-ari ng newspaper company na si Morgan dahil kung malalaman na nila mismo sa recorded video ni Vegapunk ang balita ay malulugi ang kanyang negosyo. Samantala irritable na ang mga Elder dahil ayaw nilang mabunyag ang sikreto. Naghanda sila Usopp na kalabanin ng malaking halimaw na Elder Saturn at inilayo naman ni Chopper si Robin na naalala ang boses ng Elder na isa ito sa nag-utos na wasakin ng Ohara kaya tutuluyan siya nito, subalit ginamit ng mga kaibigan ng mga kakayahan upang mailigtas ang kanilang archaeologist mula sa pangit. Saka ipinangako na hindi nila hahayaan na mapatay si Robin ng halimaw na Elder Saturn. Samantala hinahabol pa rin ni Saint Warcury ang ating bida kasama ang dalawang giant captain. Patuloy naman ang pagwasak ng mga Navy ship sa mga gusali sa Egghead. Habang si York ay nagmamadali na hanapin ang source ng broadcast. Dahil di mahanap ay naisip ng mga Elder na pasabugin na lang ang buong isla gamit ang Mother Flame kahit madamay ang mga Marine. At kahit di na sila muling makakagawa ng Mother Flame ay isasakripisyo na nila ito para lang mapanatili ang mga lihim.